Pilipinas, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Balansyado. Pilipinas, araw na ng Martes, 20 sa buwan ng Mayo, taon 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Temporary restraining order laban sa no contact apprehension policy inalis na ng Korte Suprema. Dalawang Chinese research vessels na mataan sa teritoryo ng Pilipinas. Senator Pampilo Lacson, itinanggi na siya ay nakipagpulong kay Vice President Sara Duterte. Rehabilitasyon ng EDSA umpisa na sa kalagitnaan ng Hunyo. Halos 70 hanggang 80% ng vape products sa bansa pinangangambahan na mapaganib sa kalusugan. Mahigit sa 5 billion pesos na halaga ng droga sinira ng PDEA. 1,072 o 172,000 katao apektado ng pagbaha naman sa Maguindanao del Sur. At 3 Phil-Canadian na bata patay sa vehicular accident sa Toronto. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Binawi na ng Korte Suprema ang temporary restraining order sa non-contact apprehension policy o NCAP na nagpapatigil sa implementasyon nito. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, ang pagbawi ay kasunod ng urgent motion ng Metro Manila Development Authority na alisin ang TRO upang bigyang daan ang rehabilitasyon ng EDSA na naglalayong palawagin ang daloy ng trapiko. Ang EDSA ay nakatakdang sumailalim sa rehabilitation sa Hunyo. Magugunita ang August 2022 nang nag-issue ang Korte Suprema ng TRO sa NCAP na ipinatupad naman ng ilang local government units sa Metro Manila. Kabilang sa mga lungsod na itinigil ang pagpapatupad ng NCAP noon ay ang Manila, Parañaque, Valenzuela, Muntinlupa at Quezon City. Dalawang research vessels naman ng China ang namataan sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ay ang barkong Xiangyang Hong 302 at Tan Suo Erhao. Sinabi ni Commodore J. Tarella, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, na ang Xiangyang Hong 302 ay namonitor sa layong 180 nautical miles sa karagatan ng Rizal, Palawan. Ayon sa opisyal, ang isa pang Chinese research vessel ay namataan naman sa layong 130.5 miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Bukod sa dalawang nabanggit na barko, isa pang kaparehong Chinese ship ang pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Subalit agad ding bumalik sa lalawigan ng Guangdong. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, itinanggi naman na Senator Pampilo Lacson ang mga ulat na nakipagpulong siya kamakailan lamang kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, binigyang din ni Lacson na walang katotohanan at malisyoso ang naturang impormasyon, lalo't may tuturingan niya itong hindi angkop sa sitwasyon bilang isa siyang posibleng maging Senator Judge sakaling umabot naman sa Senadong impeachment trial laban kay kay Vice President Duterte. Iginit ni Lacson na hindi siya nakikipagkita sa respondent ng isang kaso na posible niyang hatulan bilang miyembro ng Senado. Gihit pa niya, bagamat karaniwan ang pagpapakita ng courtesy sa Vice President ng mga bagong halal na miyembro ng Kongreso, hindi ito naaangkop sa kasalukuyang sitwasyon. Samantala, hindi dapat maging madugo at dapat lamang tutukan ang paghahanap sa katotohanan sa gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itong sinabi ni House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro ng House Prosecution Panel sa naging pahayag ng Vice Presidente. Ayon kay Defensor, kailangan parehong nakahanda ang prosecution at defense sa paglalahad ng kani-kanilang mga kaso. Sa pamamagitan anya nito ay mas madaling maiintindihan at matatanggap ng taong bayan ang magiging resulta ng paglilitis. Sabi pa ni Defensor, nais niyang makitang nakahanda si VP Sara para sakaling ma-acquit ay madali na lang matatanggap ng mga mambabatas at ng taong bayan. Samantala, itinakda naman ng Department of Transportation sa kalagitnaan ng Hunyo ang pag-uumpisa ng rehabilitation ng EDSA.
Ginawa ni DOTR Secretary Vince Dizon ang anunsyo sa kabila ng ilang beses ng pagkaantala ng naturang proyekto. Sabi ni Dizon, tinatayang aabutin ng 1.5 taon ang gugugulin bago matapos ang EDSA rehabilitation. Dahil sa inaasang mabigat na trapiko, sinabi ni Dizon na binabalangkas na ang mga paraan para maibsan ang naturang epekto. Samantala, halos 70 hanggang 80% ng vape products sa merkado ay pawang illegal, unregistered at mapanganib sa kalusugan. Ito ang dahilan kung bakit iminungkahi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang paglikha ng Special Task Force na tutugi sa mga manufacturer ng illegal na vape products. Sa pagdinig ng Senate Ways and Means Committee, binanggit ni Lumagi na lubhang nakakabahala na ang paglaganap ng illicit vape trading, lalo na ang mga ibinibenta sa online. Ayon sa opisyal, dahil ang produkto ay unregistered, unregulated at untaxed, hindi dumaan sa masusing pag-aaral ang sangkap nito na sadyang delikado sa kalusugan. Sinabi ni Lumagi na panahon na upang magtatag ng task force na tututok sa nabanggit na problema. Sa kanyang rekomendasyon, ipinahayag ng BIR Commissioner na bukod sa kanilang opisina, kasama din sa task force ang kinatawan mula sa Department of Trade and Industry, DOH, PNP at mga LGU. 20 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit sa 5.32 billion pesos na halaga ng ilegal na droga sa Integrated Waste Management Incorporated sa 13 Martires sa Cavite ngayong Martes. Sinaksihan ito ng mga matataas na opisyal ng PDEA, mga lokal na opisyal ng Barangay Aguado, mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Department of Justice at DILG, mga non-governmental organization at media partners. Sa pamamagitan ng thermal decomposition, sinira ng PDEA ang mahigit 2,000 kilo ng solid illegal drugs at mahigit 3,000 milliliters ng liquid illegal drugs. Kabilang rito ang 738 na kilo ng shabu, 1,478 na kilo ng marijuana, mahigit 4 na kilo ng ecstasy, 30 na gramo ng cocaine, 6 na gramo ng ketamine at iba pang mga isinuko na expired na gamot. Umakyat naman sa 192,005 ang bilang ng mga apektadong residente sa malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito'y dulot ng malakas na pag-ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone mula pa noong May 14. Tumaas rin sa 78 barangay mula sa 47 ang naapektuhan sa mga bayan ng Ampatuan, Datu Abdullah Sangki, Datu Piang, Datu Salibu, Datu Saudi Ampatuan, Datu Hofer Ampatuan, Mamasapano, Gindulungan, Sharif Agwak, Sharif Saidona, Mustapa at Sultan sa Barongis. Dagdag ng NDRRMC, pinakamaraming naapektuhan sa Mamasapano na umabot sa 34,700 ng mga residente, habang may 8 barangay dito ang 5 araw nang nakalubog sa baha. Naglabas na ang pag-asa ng flood advisory sa Bangsamoro Autonomous Region, partikular sa Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao dahil maaari pa ring makaramdam ng malakas na ulan sa mga nasabing lugar dahil naman sa low pressure area. 3 Phil-Canadian naman ang nasawi matapos salpukin ng isang van ang kanilang sasakyan sa Toronto sa Canada. Bukod sa mga namatay, 3 din ang nasugatan sa aksidente na nangyari sa eastbound off-ramp mula sa Highway 401 ng Renfort Drive bandang alas 12:30 ng hating gabi. Ayon sa Toronto Police Report, ang mga biktima ay sakay ng Chrysler minivan nang salpukin ng isang Dodge Caravan habang nakahinto sa traffic light. Dahil sa lakas ng impact, agad binawi ng buhay ang 3 Phil-Canadians na may edad na 15, 13 at 6 na taong gulang. Nangyaring insidente, halos wala pang 1 buwan mula nang masawi ang 11 katao sa malagim na car crash sa Filipino Festival sa Vancouver, Canada. Nanaynindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na ididepensa ng Pilipinas ang teritoryo nito sa West Philippine Sea. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na hindi kailanman pahihintulutan ang anumang panghihimasok at anyay hindi pagrespeto sa soberanya ng Pilipinas. Sa kanyang pagdalo sa 127th anniversary ng Philippine Navy sa Subic, sinabi ni Bongbong Marcos o Pangulong Bongbong Marcos na maninindigan ng Pilipinas bilang responsableng miyembro ng international community at
idadaan lahat sa diplomasya ang anumang usapin sa teritoryo. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo ang todong pagbabantay sa maritime zones ng Pilipinas, alinsunod sa umiiral na international law. Ayon sa Pangulo, walang isusuko at walang pababayaan ang Pilipinas sa pagtatanggol sa teritoryo nito. Opisyal na ang kinomisyon ang dalawang bagong barkong pandigma ng Pilipinas sa isang seremonya naman sa Subic, Zambales. Ang pagkomisyon sa BRP Miguel Malvar at BRP Albert Magini ay bahagi ng aktibidad kaugnay ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy. Dumating mula sa South Korea ang barkong pandigma na BRP Miguel Malvar na mayroong advanced sensor, weapon system at nakadisenyo para sa long-range multi-role combat operation. Samantala, ang BRP Albert Magini naman ang kaunaw ng locally assembled missile-capable patrol vessel sa bansa. Kakasuhan naman ng mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa smuggling ng bigas. Ayon sa Malacanang, nagpapatuloy ng investigasyon sa umunoy pagkakasangkot ng ilang government official sa illegal na importasyon ng bigas. Sa unang episode ng BBM Podcast, ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga opisyal ng gobyerno ang nasa likod ng profiting at rice smuggling. Pero hindi nilinaw ng Pangulo kung taga saang ahensya ng gobyerno ang mga sangkot sa smuggling. Resolbahin naman ang Commission on Election bago mag-June 30 ang kaso ng dalawang nanalong party list na hindi na iproklama kahapon. Sa panayaw ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na hindi nangangahulugan na ang pagsuspinde sa proklamasyon ng Duterte Youth at bagong henerasyon ay hindi na sila nanalo. Aniya, minarapat lamang ng National Board of Canvasser na huwag mo nang iproklama ang dalawang party list hanggat hindi pa natatapos ang nakabinbing kaso laban sa kanila. Narito ang kanyang tinig. Gusto po nating liwanagin. Hindi po nangangahulugang sinuspend ang proclamation ay hindi po nanalo. Panalo po ang dalawang party list na yan para po sa kaalaman ng mga supporters nila. Kung kaya nga lamang po ay minarapat ng National Board of Canvassers na wag mo nang iproklama hanggat hindi natatapos yung mismong kaso na nakapending po sa amin sa COMELEC. Ibig sabihin po, Sir Lakay, pwede po namang pagkabago mag-June 30 kung saan magiging kongresista ang lahat na naproklama sa party list, pwede naman po ma-resolve yung mga kasong yan. Lalo pa kung ang pag-resolve niyan ay ma-dismiss yung mga cases, kaagad po naman namin ipoproklama kaagad yung mga naturang party list. I-resolve natin sa bago po mag-June 30. Umabot naman sa 11 trillion pesos ang kabuang halaga ng hinihiling na budget ng bawat ahensya ng pamahalaan para sa susunod na taon. Sa pag-aaral ng Department of Budget and Management, karamihan sa mga government agency ay doble o triple pa ang itinaas ng kanilang budget request. Sinabi ni Secretary Amina Pangandaman na posibleng sa Biyernes iaanunsyo ang pinal na halaga ng budget proposal para sa 2026 national budget pagkatapos ng pagpupulong ng Development Budget Coordination Committee. Pakinggan po natin si Budget Secretary Amina Pangandaman. Pangalawa po is yung Tier 2. Ito po yung mga big project at saka yung mga bagong proyekto na gusto po nilang mapondohan. So, ito po yung talagang tinitingnan natin kasi marami po sa mga yan, hindi po ready. Yung tinatawag po natin, hindi shovel ready. So, mahirap naman po pondohan kung hindi shovel ready yung mga projects natin. Sayang naman po. So, yan po yung titingnan natin. At saka titingnan po natin yung utilization rate ng ating mga departments. Opo, sayang naman po. Ibigay na lang po natin sa mga ahensya na kayang mag-disburse ng ating budget. Sabi pa ni Pangandaman, posibleng umabot na sa 7 trillion pesos ang proposed budget, mas mataas kumpara sa 2025 national budget na 6.326 trillion pesos. 28 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita, kami ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri.